magandang araw po sa ating lahat. At ngayon, nasa linya natin mula sa International Organization for Migration, walang iba kundi si Mr. Ricardo Casco, siya po ay National Program Officer, well, of course, ng IOM. Magandang araw sa iyo, Mr. Ricardo Casco. Magandang araw naman, Fe, at sa mga nakikinig sa iyong programa. Okay. Alam ko, sir, napakarami ng inyong mga ginagawa ngayon dyan sa International Organization for Migration. At alam niyo po ba na maraming nanonood dun sa mga ginawa ninyo ng mga documentaries at napakadami at napakarami na nagbubukas nito. Ngayon naman, balikan naman natin ngayon, ano naman ba ang ginagawa ninyo tungkol naman dito sa irregular migration, Mr. Casco? Well, ang IOM, nag-conduct kami ngayon ng information campaign, tungkol sa irregular migration. Kailangan bigyan to ng special attention kasi madalas kapag ito'y napapag-usapan, parang palaging naihahambing o isinasama sa mga usaping illegal recruitment o trafficking, magkaiba ba yan? Magkaiba ito, Okay. Ito ang objective ng information campaign ng IOM tungkol sa irregular migration para maintindihan ng mga mamamayan, ng ating mga publics, ano ang kakaibahan ng irregular migration sa illegal recruitment o trafficking, So, pag-alam muna natin, i-describe natin ang bawat isa? Well, siguro in a nutshell, ang pag pinag-usapan ng illegal recruitment, this refers to the malpractices in recruitment, that are violative ng mga batas natin dito sa Pilipinas at ang mga batas ng receiving countries, Basically, ang illegal recruitment, as the clause says, refers to violations on recruitment procedures and laws, Ngayon, ang trafficking, alam natin na ito ay isang crime, na the whole world is trying to address this crime, of trafficking of persons, for the purpose particularly of forced labor, prostitution or sexual exploitation, and sale of organs of human beings, So dito sa illegal recruitment at saka sa trafficking, ang mga biktima dito ay inosente, Hindi nila alam na sila ay na-abuse, ngayon sa bahagi naman ng irregular migration, may mga situations na ang consent ng migrant ay maaring present dun sa situation na yon, Halimbawa, ang isang worker ay tumakas sa amo at nakipagsabwatan para magkaroon ng substitute documents o mga fake employment documents, or nag-overstay, Siya'y dati regular or siya'y dati legal, nag-overstay siya beyond validity ng work permit niya o ng visa niya, then he becomes an irregular worker, Sometimes may irregular worker na inosente, dahil nabiktima din sila ng mga illegal recruiter, at traffickers, but many a time marami ding sitwasyon, lalo na sa countries like those in Europe, na maraming mga Pilipino na nagpunta doon, na nagturis muna, at eventually after several years of being irregular, na-regularize sila through availment of amnesty program, and regularization programs by the government. So itong irregular migration is risky din para sa ating mga kababayan? Certainly, certainly risky din to, kasi kapag
ito ang buhay mo kasi pag irregular migrant, katago ka ng tago, no? At hindi ka makauwi kung gusto mong umuwi kasi madalas ayaw mong matigil yung pagtatrabaho mo or mabisto na irregular ka, no? So, but marami ding nakikipagsapalaran dito kasi marami ring bansa na very tolerant ng irregular migrant, no? Tapos at certain seasons of the year, nagkakaroon sila ng crackdown. Tapos nag-offer silang amnesty or regularization program, no? So parang checkered behavior yan eh. May tolerance, tapos crackdown, tapos amnesty and regularization, tapos meron na ng tolerance, no? Yun sa aking analysis ang isang mahalagang siguro reason bakit lumalawak yung irregular migration, no? May mga employer na gumagawa ng paraan upang hiyakatin yung mga migranteng manggagawa, no? Na mag-extend ng contract nila o mag-transfer ng employer o mag-transfer ng bansa, no? At minsan meron ding mga unscrupulous parties, no, na nag-o-offer mag-fake ng kanilang mga documents, work permits, no, and the worker or the migrant consents to that kind of arrangement, no. So kaya sometimes when there is consent and you continue on that state of migration in the country of work, hindi ka nagrereklamo sa mga nakipagsabwat sa iyo, kaya walang kasong naihahaing na illegal recruitment o trafficking, no? So kaya nag-conduct kami ng education or orientation campaign, no, sa subject na to kasi matagal naman nating alam na yung mga rights ng migrants, no, pinoprotektahan natin, no. We are trying to empower them to understand their rights, no? But when it comes sa usaping irregular migration, siguro yung dapat i-emphasize din yung responsibility, no, ng mga migranteng manggagawa that accompany the rights, no. Kasi ang desisyon, no, sa pagiging regular o irregular ay hawak ng migranteng manggagawa, no. Marami din tayong nakikita na the irony of it, no, yung mga irregular workers, they are seemingly empowered to take quick decisions or take such risks, no, for their personal purpose, no. Hindi mo masasabing niloko sila, ngunit ginusto nila, no? Parang willing victim. Siguro ganun ang masasabi natin, no? Willing victims, but sometimes they also do not see themselves as victims kasi meron din tayong nakikitang mga success stories, no? Sapalaran, ika nga. Nakipagsapalaran, no? So, kaya naman natin ito itinataguyod, no, na magkaroon ng advocacy work para ihiyakati naman ang publiko natin na hindi porke marami na nakapunta ng Italy, nag-illegal naman, no? Tapos masaya naman sila o sa Israel, na-regularize naman sila afterwards, no? Hindi yun rason para